Aktwal na panganganak ng isang pregi ipis? Yikes! Nakunan ng camera. Kakasa ba kayo sa challenge? Kakasa ako. Kakasa ako. Kakasa ako! Ang tanong, ang taong matindi ang takot sa mga ipis ay may ano? Name the phobia or face your fear. Cockroach phobia. The correct answer is Katsaridaphobia. Another one. Anong tawag sa matinding takot sa panganganak? Labor phobia. Ito ang tinatawag na tocophobia. Time to face your fear ka, ha? Kailangan mong kunin ang barya na nasa loob ng mystery box na yan na naglalaman ng isang special guest. Face your fear. Anong gagawin nyo kapag nakakita kayo ng nanganganak na ipis? Yikes! Sabi nila, walang matapang na tao kapag lumipad na ang ipis papunta sa'yo. Bugtong-bugtong, maliit sa paningin, pero kung lumakad ay siga, tiklop pati matanda. Minsan na rin ba kayong napaisip, bakit nga ba marami sa atin ang takot sa ipis? May ipis ba sa banyo? Hindi ka makapasok. Amoy ipis sa kusina? Hindi ka mapakali. Madilim na bodega? Hindi ka makalapit. Gumagapang na ipis sa pinto? Hindi ka makalabas. Ang takot sa ipis ay tinatawag na Katsaridaphobia. At marami raw talagang meron nito. According to Natural Sciences and Humanities professor from University of Wyoming, Jeff Lockwood, sa kanyang palagay ay nasa tens of millions ang meron nito. At natutuhan na rin daw ng mga ipis na i-exploit ang mundo ng mga tao. Kaya naman nakadevelop na sila ng behavior and life histories that prevent humans from controlling them. Alam nyo ba na ang takot ng tao sa ipis ay nagmula pa sa ating mga ninuno? Gumagawa pa nga ng spell ang mga tao noong ancient Egypt to beg the god of fertility, Num, to banish the cockroaches. May mga naisulat na rin noon sa Roma at Amerika na tumutukoy sa nasabing peste being disgusting at ill-scented. According pa rin kay Lockwood, taglay raw kasi ng mga ipis ang evolutionary dislike that humans have to greasy, smelly, and slimy things. Isa pa raw dyan ang kakayahan nilang sumulpot unpredictably at gumalaw ng mabilis that make us terrified. Lastly, pwede rin daw na nakuha natin ang traumatic experience mula sa kung paano natin makita ang mga magulang natin na matakot sa ipis noong bata pa tayo. Pinaniniwala ang nabubuhay na mga insektong ito 320 million years ago. Ang salitang cockroach ay hango sa Spanish term na cucaracha. Alam nyo ba na ang mga ipis ay nag-iiwan ng chemical trail sa kanilang dumi para magsilbing guide ng ibang ipis sa paghahanap ng pagkain? Ang kanila namang mga binti ay may libo-libong tiny pillows na nagsisilbing suction pag umaakit sa mataas na lugar. Nabubuhay rin sila for many months without food or after being frozen at kayang magtagal hanggang 1 linggo kahit wala na ang ulo nito. Small but mighty talaga ang mga ipis na ito. No wonder they are thriving. Pero kung marami ang ayaw sa ipis, meron din naman yung mga nahuhumaling dito. Kagaya na lang ng kaahan nating si Jumar from Santa Maria, Bulacan. Tinatayang aabot na raw sa 20,000 ang dami ng ipis niya na may iba't ibang klase pa. May mga alaga akong manok ang daming nalalaglag na chick booster sa ilalim. Nasasayang.
Nag-isip ako ngayon kung ano yung pwede kong alagaan nakakain nun. Research, yun hanggang sa doon na nag-umpisa na mangolekta. Ang sarap sa pakiramdam, nakaka-enjoy. Lalo na pagka nag-umpisa ka sa konti. 5 klase ang ipis na inaalaga ni Jumar. Ito ang orange head cockroach na medium-sized, winged, at isa sa mga pinaka-rare breed na ipis sa Pilipinas. Pero madaling i-breed sa ibang bansa. Say hello to dubia roach. Medium-sized din sila na lumalaki up to around 40 to 45 millimeters. Ang Turkestan cockroach naman ang isang outdoor dwelling cockroach na nagmula sa Northern Africa to Central Asia. Lobster roach naman ang tawag sa gray ipis na ito na mula sa Blabridae family. And the Madagascar hissing cockroach, which is one of the largest species of cockroaches na umaabot sa 7.5 centimeters ang laki. Bali, ito yung ginagawa ko ting umaga. Papakainin ko yung mga ipis kasabay ng linis. Ito yung pinaka sikreto kong pagkain ng saging. Once a week lang ang kain ng mga ito. Pagkalipas ng 1 week, maglilinis ako ng bin ng mga roaches ko. Kasabay na din yung pag-harvest. To juvenile, dito ko nilalagay. So, ayan. Diyan ko sila nililipat. Pagka malaki na, ganitong size, binabalik ko na yun dito. Kailangan nakatakip ang lalagyan dahil gusto nilang magtago sa dilim. Kapag mainit ang panahon, malaki raw ang tsansang mamatay sila. At kapag tag-ulan naman, bumababa ang metabolism at reproduction nila dahil sa lamig. Sa ngayon, pinagkakakitaan na rin ni Jomar ang pagbebenta ng ipis mula piso hanggang 250 pesos kada piraso.